May sumulat sa akin at ang sinasabi niya is that malapit siya sa kusina ni Saldico. At si Saldico daw ay takot na takot at ang gusto lang talaga ni Saldico ay leniency. Ang gusto lang ni Saldico ay makauwi ng Pilipinas at hindi siya mapatay. So that is why nire-reveal daw ni Saldico ang lahat ng kanyang nalalaman. I do not know, no? You have to take this with grain of salt. You might also want to share your opinion dito sa information na i-share ko sa inyo. Pero kasi, nung binabasa ko siya, sabi ko, ang gusto lang niya makauwi ng buhay. So ibig sabihin, okay lang sa kanya na makasuhan dito, okay lang sa kanya na makulong dito sa Pilipinas. Basta importante, buhay siya. Kasi nga raw, takot na nga daw itong pamilya ni Saldico, especially Saldico, dahil alam niya na mukhang papatayin na siya. I think this information is also sent to other vloggers But here's the story. Ang sinasabi nitong former na tao daw nito ni Saldico ay, di ba 2025 lang, yung video na nilabas ni Saldico, 2025 lang, 100 billion insertion. That's for fiscal year 2025. Ngayon, si Saldico, chairperson siya ng 2023 and 2024 national budget. For 2023 and 2024, meron din yan na tig-isang 100 billion na in-insert doon sa GAA. Ngayon, ang additional information na pinrovide is, alam mo, Miss Joey, yung 100 billion na yan, that goes directly to Bongbong Marcos. Allocated talaga yung mga project na yan, yung pangangasiwa na yan. Magfo-flow talaga yan kay Bongbong Marcos. So what happens? What happened was, di ba ang 100 billion, ang 25% niya, 25 billion. So, sinasabi nitong matalinhagang ibon, yung 25 billion pesos, diretso yan kay Bongbong Marcos. Pagkatapos, yung 100 billion na yan, meron niyang mga allocation. The allocation includes the first family. And when you say the first family, that includes the children who are not politicians. Di ko alam. Okay? Kung totoo to o hindi. Pero doon sa listahan na pinresent sa akin, nakalagay doon na si Vinny ay tumatanggap din. Again, it's up for verification. Pero dito, kung makikita mo yung listahan nila, nakalagay doon, may allocation si Vinny sa BICAM, merong naipasok na 1 billion in 2023. In 2024, 1 billion 170 million pesos. So ang total daw is 2 billion 170 pesos. Guys, hindi naman politiko si Vinny, hindi naman public official to. Ngayon, itong 2023 at 2024 na almost 200 billion pesos na mga perang worth of pera na in-insert sa budget through Saldico, ito ay napunta sa AIX, COMELEC, NIA, nakalagay dito pati si ES Bersamin ay kasama, nabigyan ng total of 5 billion 925 million pesos worth of projects sa pangangasiwa ng opisina ni ES Bersamin. Again, hindi ko alam if this is true or not. But what we can do right now is to verify yung shinare na 100 billion projects for 2025 ni Saldico. Iyon, pinakita niya na yun. Meron ng listahan yun. Ang nakakapagtaka ay bakit sinasabi ni Shelo Magno na dapat si Saldico i-reveal din daw niya ang mga congressman at senador na nag-sponsor ng mga insertion. Maganda rin yun. Maganda. Wala namang problema dyan. Pero nakakapagtaka, bakit si Saldico ang magsasabi? Ang sinasabi nga ni Saldico, si BBM yung nagpa-insert. Diba? Hindi ba dapat, kung ikaw si BBM, para i-refute mo yung sinasabi ni Saldico, ikaw ang magpapangalan na, uy, hindi ako nag-insert niyan na. Ang nag-insert niyan si congressman ganito. Ang nag-insert niyan si senador ganito. Ang tanong, bakit walang umaakong senador doon sa mga insertion na tinutukoy or congressman doon sa mga insertion na tinutukoy ni Saldico ay pertaining to this. Ayan. Ito yung mga projects na yun. Kinumpirma ni Ping Lacson that indeed meron ng 100 billion worth of insertion. So ngayon ang tanong, kung ako si Bongbong Marcos, hindi ba dapat, itong mga projects na to, hindi ba dapat merong aako na congressman? Hindi ba dapat may aako na senador? O ba't walang umaako? Sabi ni Ping, totoo ang 100 billion insertion. Correct. So ngayon nagtataka ako, bakit ngayon, itong 100 billion insertion na to, which is identified sa GAA. Ito, may GAA page, makikita mo kung saan mo makikita yung project na in-insert. Ayan o. Ngayon, ang tanong dito, Bongbong Marcos, kung hindi mo insertion to,
sinong congressman or senador ang nag-sponsor ng insertion na yan. Ba't hindi nyo masabi? So, dun pa lang, makikita mo talaga na meron talagang mga kagaguhan na ginagawa dito. Hindi nila mapaliwanag eh. Nagkakanda na sila and the only thing that they can do is really guluhin yung issue. Kaya nila magpaliwanag. Kay Bersamin naka-blame as per Ping Lacson eh. Eto nga ang nakakaloka. Kasi nga, itong ibong matalinhaga na kumontak sa akin, nakalagay nga doon sa kanyang table na may allocation si Bersamin doon sa 100 billion insertions. Nakalagay siya doon na kung saan ang total na allocation niya for 2023 and 2024 is 5 billion 925 million. Top 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 siya. So, nakakaloka dito, di ba sabi ni Bersamin, pinaalis siya. Hindi naman siya nag-resign, pinaalis siya, tinanggal siya. Hindi siya nag-resign, siya ay tinanggal. Ngayon, ang question dyan is ganito, pinag-resign ka, hindi ka tinanggal. It is either pinoprotektahan ka nila or ikaw ang gagawin na sasalo doon sa buong insertion. Eh doon sa listahan, meron si E.S. Bersamin, meron din si Adrian Bersamin. Again, itong listahan na to, this was anonymously sent to me. This was anonymously sent to me. Ayan. Ito yung kay E.S. at si E.S. Bersamin daw yan. At ito si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin pala 1 billion no, yung allocation niya. So ngayon, ang question ko, ano sa tingin ninyo ang mas maaaring mangyari? Pinoprotektahan kayo ng BBM administration o gagawin kayong escape code? Diba? So, kung ako si E.S. Bersamin, no, kakabahan ako. Kakabahan ako ng bonggang-bongga kasi tinanggal ako eh. Hindi ka naman pinag-resign eh. Hindi ka naman binigyan ng face eh. Tinanggal ka. Diba? And yung kanilang number 1 errand boy na si Saldico, anong ginawa nila ngayon? So, what do you think can they do to you, E.S. Bersamin? Diba? Ang mangyayari dyan, 5 billion lang, 6 billion lang yung napunta sa inyo, pero ipapasagot sa inyo yung buong 100 billion. Posibleng ganon, di ba? Kayo ang ituturo doon sa 100 billion. Sa tingin mo, Miss Joy, maraming kakanta sa mga susunod na araw. Sana, ang wish ko, oo, time will tell. Kaya naman pala kumakalat ang chismis na nagkakainan ang mga factions nila, Bersamin at Remulla sa loob ng palasyo. Nakakalula ang perang naka-indicate dyan. Sa DOJ Remulla, nakalagay DOJ Remulla ha, ang DOJ Remulla meron lang total na 150 million. Oh, boying 150 million lang allocation sa'yo. Yung binibigyan ng pera, sabi ni Remulla, dati pa binabantayan niya na si Adrian Bersamin. Kasi nga 1 billion pala yung nakubre ng 2023 at saka 2024 eh. Kaso nga lang, that's only 1 billion compared to the 100 billion na napunta sa Office of the President. So Adrian Bersamin, yari ka. Joey, pakinggan mo sa Senate, tinuturo na ni Pino Adrian Bersamin sa 100B. Correct. Kaya sir, ang dami dito COMELEC nga 12 billion eh. 14 billion. Kay BBM, 25 billion worth of projects. Siyempre top 1 si BBM. Ay hindi, sorry. Yung sa irrigation, 74 billion. Ayan. Isa nga daw dyan sa pinakakorap rin ng mga projects. Kaya pala binabantayan, lugi. Spread the misery around. Daming pwedeng pagtulungan ng Fall Guys kung kailangan ng mga sacrificial lambs. Ganyan ka-cold-blooded ang mga hayop na yan. Correct. So yun, so nakita nyo yung sitwasyon. Madali laruin ang irrigation, pipes lang or open canals. 74 billion yung budget sa irrigation. Masyado maliit kubra ni Auntie Claire para mapabilang sa listahan. Kawawa naman kung totoo. Masyadong malaki ang hatian tapos payroll salary lang siya sa todo effort niya sa club. Ngayon, hindi ko alam yan hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Si E.S. Bersamin, I'm pretty sure he knows what's the truth and what's not, no? Pero, ang kiniklaim ni Saldico is that the BBM, the Office of the President is getting 100 billion insertion year after year after year. 2023, 2024, 2025. According dun sa ating ibong matalinhaga, ang sinasabi is that for 2023 and 2024, nakakuha ng 200 billion si Bongbong Marcos, ang Office of the President.
And for ES Bersamin, ang allocation daw sa kanya is 5.925 billion pesos. Si Adrian Bersamin nakakuha ng 1 billion pesos. For 2025, another 100 billion pesos ang ipina-insert ni Bongbong Marcos kay Saldico sa GAA. Okay? Ngayon, itong 100 billion na to, binigyan ni Saldico ng mga pangalan at page number yung bawat project na yun for fiscal year 2025. Na kung saan at this point, wala pang umaamin na congressman, wala pang umaamin na senador na sila ang nag-sponsor ng mga project na yun. So, ibig sabihin, insertion nga ni Bongbong yan. Kay Bongbong nga galing yan. Diba? Nakuha ninyo? I would also like to address yung sinasabi nila na of course, na-mention ka na to even before. Bakit daw hindi pa ipinasok ni Bongbong Marcos yung kanyang 100 billion worth of insertion sa NEP? Bakit naman niya ipapasok sa NEP? May deliberation yun, may minutes yun. Paano niya mananakaw yun? Diba? Paano niya mananakaw yun? Ayan, Miss Joey, may chance ba na makapanayam mo si Saldico? Hindi ko alam, pero sige nga, tingnan natin, baka naman pwede.